Elman TV. Jeric Agosta. Kabanata 451. Ibinaba ni Jeremy ang telepono, ngunit bakas pa rin sa kanyang mga mata ang takot. Nakikita ito. Hindi napigilan ni Patrick na tanungin ang kanyang ama, "Pare, anong nangyari?" Tumingin si Jeremy sa mukha ng anak at sinabing, "Si Patrick, ang pangalawang elder nakakatawag lang." Sinabi niya na 100 palasyo ang gumuho sa Cloudsea sect. Nang marinig ito, binago ni Patrick at ng 2 presbyter ng Cloudsea sect ang kanilang mga ekspresyon. Parang may naisip sila bigla. Tanong ni Patrick, "Pare, totoo ba ang sinabi ni Jeric?" Walang choice si Jeremy kundi tumanggaw ng mariin. "Sir, si Jeric ba ang naging sanhi ng pagbagsak ng higit sa 100 mga palasyo ng Cloudsea sect natin?" Tanong ng ikatlong elder ng Cloudsea sect. Malamig na sabi ni Jeremy. Hindi ito nagkataon. Tumawag lang si Jeric at sinabing mahigit 100 palasyo ang gumuho sa Cloudsea sect. At sinabi rin iyon ng pangalawang elder. Kahit na hindi ginawa ni Jeric, dapat may kinalaman ito sa kanya. "Sir, ano po ang kasalukuyang sitwasyon ng Cloudsea sect?" Nag-aalalang tanong ng ikatlong elder ng Cloudsea sect. Sinabi ni Jeremy, mahigit sa 100 palasyo ang biglang gumuho, na naging sanhi ng pagkamatay ng 12 mga master at apprentice ng Cloudsea sect. Gayunpaman, hindi ito nakakaapekto sa ulo na naglilinang sa pag-iisa sa likod ng bundok. "Sir, matapang talaga si Jeric. Siya talaga ang nagkusa na gumawa ng gulo sa Cloudsea sect," sabi ng ikatlong elder ng Cloudsea sect. Tumingin si Jeremy sa 2 presbyter at Patrick na may nagbabagang mga mata at sinabing, "Third elder, ikaw, fourth elder, at Patrick ay manatili sa Laurier Manor. Babalik ako sa Cloudsea sect. Ang Cloudsea sect ay nasa matinding problema." Bilang Grand Elder, natural na kinailangan ni Jeremy na bumalik sa Cloudsea sect para mag-imbestiga. Sumagot si Patrick, "Opo, Ama." Sinabi ng 2 presbyter, "Oo, sir." Makalipas ang 10 minuto, sumakay si Jeremy ng helicopter at lumipad palayo sa Laurier Manor. May 2 SUV na nagmamaneho sa highway. Nakaupo sa mga sasakyan si Billy at ang 10 first-rate martialists ng Cloudsea sect. Nagmamadali silang pumunta sa paliparan sa suburbs ng Vane, Oakhaven upang mahuli ang pamilya ni Jeric. May mga nagtataasang bundok sa kahabaan ng highway. Bukod sa 2 SUV na sinasakyan ni Billy at ng iba pa, wala masyadong sasakyan na dumadaan. Ang 2 kotse ay nagmaneho sa kalsada sa kahabaan ng burol at gumawa ng isang tour. Kabanata 452. Nang magkasundo ang 2 sasakyan, biglang nahulog ang ilang malalaking bato mula sa tuktok ng burol. Dumagundong. Bang! 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 Ang kotseng natama ng mga malalaking bato ay sumabog sa isang iglap, na nagbunga ng umaapoy na apoy. Nilamon ng apoy ng pagsabog si Billy at ang 10 first-rate martialists ng Cloudsea sect sa isang iglap. Ang kanilang kahabag-habag na mga alulong ay nagmula sa apoy, at walang tunog sa isang iglap. Tanging ang mga nasusunog na sasakyan lamang ang gumawa ng kaluskos. Sa oras na ito, lumitaw ang isang lalaking nakaitim na may maskara sa itaas ng burol sa gilid ng kalsada. Ang lalaking nakamaskara sa itim ay si Jeric. Tama iyon. Si Jeric ang naging sanhi ng pagbagsak ng malaking bato. Nagamit na niya ang kanyang God's Eye para malaman na gagawin ni Jeremy na pangunahan ni Billy ang mga masters ng Cloudsea sect sa Oakhaven para harapin ang kanyang pamilya. Paano hinayaan ni Jeric na saktan nila ang kanyang pamilya kung ang kanyang pamilya ang nasa ilalim niya? Kahit sino pa ang manggahas na saktan ang kanyang pamilya, hindi magpapakita ng awa si Jeric. Si Billy at ang iba pa ay namatay sa sunog. Hindi sila maaaring mabuhay sa lahat. Tapos tumingin siya sa kalsada sa di kalayuan. May mga sasakyan na nagmamaneho papunta sa nasusunog na sasakyan. Pagkatapos ay nawala si Jeric sa bundok. Hindi nagtagal, nalaman ng mga dumaan na sasakyan na nasusunog ang kotseng sina Billy at ang iba pa. Nang madaanan nila ang sasakyan ay huminto silang lahat. Ang ilan sa kanila ay naglabas ng mga fire extinguisher para iligtas ang mga tao, habang ang iba naman ay tumawag sa 911.
Gayunpaman, huli na ang lahat. Nasunog na at naging abo si Billy at ang iba pang nasa sasakyan. Makalipas ang isang oras, si Patrick, sa manor ng Laurier ay nakatanggap ng tawag mula sa pulisya. Ano? Naaksidente ang mayordoma ko sa highway nang mabangga ng malaking bato ang sasakyan niya. Gulat na sabi ni Patrick sa telepono. Oo, Mr. Laurier. Mula sa mga bangkay at ilang labi, nalaman namin na ang isa sa mga namatay ay ang mayordomo mo, si Billy. Mr. Laurier, mangyaring pumunta sa istasyon ng pulisya upang hawakan ang bagay na ito, sa telepono, sinabi ng pulis. Sinabi ni Patrick, okay, salamat sa pagsasabi sa akin ng balitang ito. Bahala ka. Ito ang ginagawa natin. Pagkatapos noon ay ibinaba ni Patrick ang tawag at nawala ng malay. Sa buhay na ugat, parehong nagulat ang ikatlong elder at ikaapat na elder ng Cloud Sea Sect. Sinabi ng ikatlong elder ng Cloud Sea Sect kay Patrick, Patrick, may nangyari ba kay Billy habang papunta sa airport? Walang choice si Patrick kundi ang tumango sa dalawang presbyter. Tumawag lang ang pulis at sinabing habang papunta sila sa highway ng airport, nalaglag ang malalaking bato sa highway. Kabanata 452. Sa kasamaang palad, nabangga nila ang sasakyan na sinasakyan ni Billy at ang iba pa at naging dahilan ng pagsabog ng sasakyan. Namatay lahat ng tao sa kotse. Mukhang nabigla ang dalawang presbyter ng Cloud Sea Sect. Pagkaraan ng mahabang panahon, sinabi ng ikatlong elder, natatakot ako na hindi lang ito natural na sakuna, Patrick. Sinabi ng pulis na ang mga malalaking bato na tumama kay Billy at ang mga kotse ay tumitimbang ng 10,000 libra. Parang hindi gawa ng tao. Kumunat ang noo ni Patrick at naguguluhan din. Gayunpaman, kung ito ay isang aksidente lamang, kung gayon hindi niya ito matatanggap. Parehong naramdaman niya at ng dalawang presbyter na masyadong kakaiba ang nangyari noong araw na iyon. Mahirap isipin na totoo ang lahat. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Jerick, ang lumikha ng lahat ng mga insidenteng iyon, ay bumalik sa kanyang villa. Umupo siya sa lounge chair sa balcony at maluwag na ininom ang juice na dinala sa kanya ni Elaine. Sa kabilang reclining chair ay nakaupo si Charlie. Uminom siya ng Earl Grey tea na ginawa ng kanyang anak para sa kanya. Ibinaba ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay. Tumingin si Charlie kay Jerick at nagtanong, Jerick, paano ito? Determinado ba ang mga sekta na labanan ang Cloud Sea Sect hanggang sa wakas? Sinabi ni Jerick kay Charlie, Mr. Powell, nagpasya silang labanan ang Cloud Sea Sect hanggang sa wakas. Mananalo tayo laban sa Cloud Sea Sect at sa pamilya Laurier. Sabik ding lumaban si Charlie. Sinabi niya, Jerick, makikipagtulungan ako sa iyo para harapin ang Cloud Sea Sect at ang pamilya Laurier. Tumingin si Jerick kay Charlie at sinabing, Mr. Powell, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong sama ng loob sa pamilya Laurier at sa Cloud Sea Sect? Biglang tumingin si Charlie sa malayo, na para bang matagal na siyang bumalik. Mahigit 30 taon na ang nakalilipas, noong ako ay nasa 20s, ako ay anak ng pinuno ng Sky Sect, at si Patrick, ang kasalukuyang master ng pamilya Laurier, ang aking junior apprentice. Gayunpaman, noong panahong iyon, hindi siya tinatawag na Patrick. Sa halip, gumamit siya ng pekeng pangalan para maging junior apprentice ko. Ulila daw siya. Wala siyang magulang o kamag-anak. 3 taon na kaming close. Para kaming magkapatid. Para sa kanya, palihim kong ipinakita sa kanya ang longevity scripture, ang mahalaga at lihim na manual ng martial arts ng aking ama. Ninakaw ko ang longevity scripture sa araw at ibinalik ko ito sa lihim na silid ng aking ama sa gabi. Pagkalipas ng 3 buwan, natapos na ni Patrick ang pagbabasa ng longevity scripture. Sa pagsasalita tungkol dito, napangisi si Charlie, ngunit sinong mag-aakala na ang junior apprentice na ito ang nagpaparamdam sa akin na siya ay aking kapatid, na nagdala ng sakuna sa Sky Sect at nagparanas sa akin ng sakit ng aking pamilya na nawasak. Ang Sky Sect ay naging abo, at ang aking ama at mga kapwa-disipulo ay pinatay ng kaaway. Kabanata 453. Sinabi ni Charlie kay Jerick ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan. Lumabas na si Patrick, na itinago bilang Oscar,
ay pumasok sa Sky Sect dahil sa matagal ng planong pagsasabuatan. Si Patrick ay hindi Oscar. Hindi rin siya ulila na walang pamilya. Ang tunay niyang pagkakakilanlan ay anak ng master ng Cloudsea Sect, isang sikat na sekta sa gitnang rehiyon. Gayunpaman, bihira siyang nalantad. Kahit sa Cloudsea Sect, ang mga core member lang ang nakakaalam ng tunay niyang pagkatao. Ang dahilan kung bakit siya nakalusot sa Sky Sect at naging junior apprentice ni Charlie ay dahil gusto niyang nakawin ng Longevity Scripture, isang martial arts manual ng Sky Sect. Matapos makuha ang tiwala ni Charlie, ginamit ni Patrick ang lahat ng uri ng mga dahilan upang himukin si Charlie na nakawin ang Longevity Scripture mula sa kanyang ama, na siyang master ng Sky Sect. Binasa ni Patrick ang manual ng martial arts isang beses sa isang araw sa loob ng 3 buwan. Hindi lang niya natapos ang pagbabasa nito, naaalala niya rin ang lahat. Ang nilalaman nito. Matapos kabisaduhin ni Patrick ang lahat ng nilalaman ng banal na kasulatan, ito ay tamang-tama para sa araw ng bagong taon. Nagdaos ng malaking party ang Sky Sect para ipagdiwang ang okasyon. Gayunpaman, noong gabing iyon, lahat ng nasa Sky Sect ay nalasan. Lahat sila ay nakaramdam ng pananakit sa kanilang tiyan at nawalan ng lakas. Sa oras na ito, binuksan ni Patrick ang pinto ng Sky Sect, at ang mga tao ng Cloudsea Sect ay nagmadaling pumasok. Ang mga sigaw ng digmaan ay yumanig sa kalangitan, at ang liwanag ng broadsword ay kumislap. Nakita ni Charlie sa sarili niyang mga mata na walang awan na pinatay ni Patrick ang mga martialists ng Sky Sect sa tulong ng Cloudsea Sekta. Sa huli, ang ama ni Charlie ang buong lakas na lumaban para gumawa ng paraan para makatakas siya. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Jerick na may galit sa kanyang mga mata. Masyado kasi akong nagtiwala kay Patrick kaya nadurog ang Sky Sect. Ang aking ama at lahat ng aking mga kaedad ay namatay din ng malungkot. Patrick parang fake name niya. Ang kanyang husay sa pag-arte bilang isang undercover na ahente para nakawin ang Longevity Scripture of the Sky Sect ay karapat-dapat ng Oscar. Ibinaba ni Charlie ang kanyang ulo ng husto, na mukhang masakit at nagkasala bilang isang makasalanan. Ako ay isang makasalanan ng Sky Sect magpakailanman. Kung hindi ko ninakaw ang Longevity Scripture, ang Sky Sect ay hindi mawawasak, at ang Cloudsea Sect ay hindi papalitan ng Sky Sect at maging ang pinakamalaking angkan sa Central South. Nang makitang malungkot ang kanyang ama, naawa si Elaine at inaliw siya. Tay, huwag kang malungkot. Let bygones be bygones. Gayunpaman, umiling si Charlie at sinabing, hindi ko makakalimutan ang eksena ng ang aking ama at lahat ng mga tao ng Sky Sect ay namatay sa ilalim ng mga kutsilyo ni Patrick at ng mga mamamatay tao ng Cloudsea Sect. Sa loob ng maraming taon, gusto kong ipaghiganti ang pagkamatay ng lahat sa Sky Sect, ngunit ang aking mga kasanayan sa martial arts ay masyadong ordinaryo. Pagkalipas ng mga dekada, beginner first-rate Marty A-list pa lang ako. Kahit ang martial arts skills ni Patrick ay mas malakas kaysa sa akin. Malaki ang nakinabang ng kanyang ama at lolo sa Longevity Scripture na kanyang naisalo. Nakalusot sila sa first-class martialists at grand martialists level ayon sa pagkakabanggit. Ito ay nagpapahina ng aking pagnanais na maghayganti. Tumingin si Jerick kay Charlie at sinabing, huwag kang masyadong malungkot, Mr. Powell, mapaparusahan si Evil. May ginawa ang pamilya Laurier na walang puso, at tiyak na mapaparusahan sila. Pagkatapos, sinabi ni Jerick kay Charlie, Powell, maaari mo bang sabihin sa akin ang tungkol sa Longevity Scripture? Tumango si Charlie at sinabi. Ang Longevity Scripture ay nilikha ng isang martial sage na nagngangalang Rocco 1,000 taon na ang nakalilipas matapos niyang maunawaan at matutunan ang lahat ng kasanayan sa martial arts sa kanyang buhay. Ang Longevity Scripture ay hinati sa 3 tomo. Ang unang volume ay maaaring makatulong sa isang martial arts practitioner na maabot ang lakas ng isang grandmaster pagkatapos maabot ang 9 na antas. Ang gitnang volume ay nagpapahintulot sa isa na makamit ang lakas ng isang Marnel King pagkatapos maabot ang 9 na yugto. Tungkol sa huling volume, sa pag-abot sa 9 na antas,
ang isa ay magkakaroon ng lakas ng isang martial god. Dahil sa maingat na pagsisikap ng martial sage, ang una, gitna, at huling mga tomo ng longevity scripture ay naging pinakamahalagang libro para sa mga martial arts practitioners. Ibinigay ng martial sage ang 3 volume ng martial arts manual na ito sa kanyang apprentice, at ang mga ito ay naipasa sa loob ng libu-libong taon. Sa pagsasalita tungkol dito, tumingin si Charlie kay Jerick at sinabing, at ang pamilyang Powell ay ang inapo ng martial sage pagkatapos ng 12-dosenang henerasyon. Sa paglipas ng panahon, ang 3 tomo ng longevity scripture ay nahati pagkatapos maipasa sa maraming tao. At sa wakas ay nakuha ng aking ama ang unang tomo ng longevity scripture na ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Kung sino ang nakakuha ng middle at final volumes, walang nakakaalam. Ito ang ins at out ng longevity scripture. Tumingin si Jerick kay Charlie. Kung gayon paano nalaman ng Skysect na ang iyong ama ay may longevity scripture? Umiling si Charlie at sinabing, hindi ko alam, pero noong ang Skysect pa ang pinakamalaking sekta sa Central South, gusto ng Cloudsea Sect na ibagsak ang Skysect. Ambisyoso sila at gustong palitan ang Skysect anumang oras. Sa makatuwid, hindi nakakagulat na malaman ng Cloudsea Sect na ang aking ama ay may longevity scripture pagkatapos ng masusing pagsisiyasat. Tumango si Jerick. Pagkatapos, tumingin siya kay Charlie at sinabing, Mr. Powell, talagang ipaghihiganti kita. Tumingin si Charlie kay Jerick na may pagkurap. Mata. Hindi na kailangang sabihin, naantig siya sa sinabi ni Jerick. Noon pa man ay gusto niyang maghayganti. Gayunpaman, ang Cloudsea Sect at ang pamilya Laurier ay masyadong makapangyarihan. Jerick, I appreciate your kindness, but I don't want you to take such big risk para ipaghiganti ako. Tumingin si Charlie kay Jerick, kumikinang ang kanyang mga mata. Kabanata 454. Binuksan ni Jerick ang itim na kahon sa kanyang kamay. Sa kahon, mayroong isang napakasinaunang aklat. May 2 salita sa pabalat ng libro. Ang mga ito ay, kasulatan ng longevity, unang bahagi. Kinuha ni Jerick ang longevity scripture mula sa kahon. Tapos, binuksan niya. Gayunpaman, naka-flip pa lang siya ng ilang pahina nang magkontrata ang kanyang mga mag-aaral, habang kumikilos ang kanyang God's Eye. Parang may nakita siya bigla. Gayunpaman, hindi nagbago ang kanyang ekspresyon, at umaktong parang walang nangyari. Matapos basahin ang mahigit 100 pahina, biglang naging seryoso si Jerick. Tumingin siya kay Charlie at sinabing, Mr. Powell, ang iyong longevity scripture ba ay pekeng kopya? Nagulat si Charlie. Maging si Elaine ay nataranta. Fake ba? Tumingin si Charles kay Jerick at sinabing, Jerick, personal na ibinigay sa akin ng tatay ko itong kopya ng longevity scripture. At saka, minsan ko itong ninakaw at ipinakita kay Patrick. Ipinakita ko ito sa kanya sa loob ng 3 buwan. Hindi ako maaaring maging mas pamilyar sa aklat na ito. Hindi pwedeng peke. At saka, hindi ganoon kadaling gumawa ng librong katulad nito. Ang dahilan kung bakit sigurado si Charlie na ang longevity scripture na iningatan niyang libro para basahin ni Patrick ilang dekada na ang nakararaan, nabasa ito ng huli sa harap niya at hindi ito ninakaw. Ay totoo dahil sa tuwing ninakaw niya ang. Kaya naman, kahit kabisado man ni Patrick ang buong libro, imposibleng palitan niya ito ng pekeng libro. Kanya. Isa pa, kabisado na ni Patrick ang buong libro, kaya hindi na niya kailangang nakawin at palitan ng pekeng kopya. Gayunpaman, tila alam ni Jerick kung ano ang iniisip ni Charlie at sinabi niya, binasa niya ang longevity scripture sa loob ng 3 buwan upang maisaulo ito. Walang duda tungkol doon. Pero pinakialaman pa rin niya at nag-effort siya ng husto. Kung hindi ako nagkakamali, Mr. Powell, hindi mo talaga kabisado ang longevity scripture noon. Medyo nagulat si Charlie. Malinaw, tama si Jerick. Sabi niya, oo, tama ka. Noong panahong iyon, internal force martialist pa lang ako at hindi ko maintindihan ang malalim na nilalaman ng longevity scripture sa lahat.
Noong panahon na iyon, na-curious ako kung bakit magiging interesado si Patrick sa mga kasulatang ito na mahirap unawain. Sabi ni Jerick, tama. Ang dahilan kung bakit binabasa ni Patrick ang longevity scripture araw-araw sa loob ng 3 buwan ay dahil lihim niyang ipinasa ang mga nilalaman sa kagalang-galang na master ng pamilya Laurier sa Cloud Sea sect araw-araw. Dagdag pa, ang Cloud Sexis ay dapat na gumagawa ng isang peking kopya sa parehong oras. Binibigkas niya ang mga ito sa loob ng 3 buwan, at gayon din ang Cloud Sea sect ay gumugol ng 3 buwan sa paglikha ng aklat. Isang araw bago ang araw ng bagong taon, natapos ang peking longevity scripture ng Cloud Sea sect. Ibig sabihin, natapos na ni Patrick ang pagbigkas ng nilalaman ng longevity scripture. Ang huling hiniram niya ay para lang ipagpalit ang tunay. Pero imposibleng mapalitan ni Patrick ang librong nasa harapan ko. Kung ganoon, imposibleng magtagumpay siya, Charlie Aid. Ngumiti si Jerick at sinabing, noon, wala kang panlaban kay Patrick at itinuring mo siyang kapatid mo, Mr. Powell. Siyempre, akala mo wala siyang gagawin sa libro, pero nakakasigurado ka ba na hindi mo siya iniwan kahit isang segundo noong araw na iyon? Hindi ka man lang ba umalis para gumamit ng palikuran? Kung ganoon nga ang kaso, wala na talaga akong ibang masasabi. Hindi mapigilan ni Charlie na sumimangot. Mukhang may naisip siya. Pagkatapos, sinabi ni Charlie kay Jerick, sa araw na iyon, nagpunta ako sa banyo ng 2 o 3 beses at iniwan si Patrick saglit. Pwede bang? Sabi ni Jerick na may katiyakan. Tama yan. Nang pumunta ka sa banyo at iniwan siya, pinalitan niya ang totoong longevity scripture ng peke. Palitan lang ng libro. Gaano katagal ito? Tsaka, ilang beses mo nang sinabi na nakakubete ka. Hindi problema kay Patrick ang pagpapalitan ng 10 libro, huwag na lang isa. Natahimik si Charlie. Kailangan niyang aminin na may saysay ang sinabi ni Jerick. Gayunpaman, mayroon pa rin siyang pagdududa. Medyo nalilito pa rin ako, Jerick. Dahil binibigkas ni Patrick ang buong longevity scripture, bakit niya ginawa ito para ipagpalit ito sa pekeng isa? Sabi ni Jerick, kung hindi ako nagkakamali, gumawa sila ng pekeng kopya ng librong ito dahil ayaw nilang makuha ng ibang sekta itong martial arts manual. Kung hindi, kahit nakabisado na nila ang lahat ng nilalaman ng mahabang buhay na kasulatan, kung nakuha ng ibang mga sekta at puwersa ang aklat mula sa Sky Sect. Hindi lang sila ang nagmana ng longevity scripture. Magkakaroon pa rin ng malalakas na kalaban na banta sa kanila. Agad na naintindihan ni Charlie. Ang Cloud Sea sect ay napakasama. Ano ang isang skimmer? Tiningnan ni Charlie si Jerick na may galit sa kanyang mga mata at nagtanong, kung gayon, Jerick, paano mo nalaman na peke ang longevity scripture na mayroon ako? Sinabi ni Jerick, nabasa ko ang ilang mga pahina, at ang ilan sa mga ito ay masyadong kakaiba. Halimbawa, dapat nating gawin ang ating panloob na mana na dumaan sa 7 mana vessel, ngunit sinasabi sa aklat na dapat itong dumaan sa 5 lamang sa kanila. Gayun din, ang bilang ng mga beses ng paglunok, pati na rin ang mga posisyon upang magamit ang isang kapangyarihan at Kabanata 455. Kung ano-ano ay hindi tama. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang aking martial arts rank ay umabot sa isang mas mataas na antas kaysa sa master, hindi ko rin ito malalampasan. Hindi maipaliwanag na nagulat si Charlie. Ito ay naka-out na ang ilang mga tiyak na mga detalye ng paglilinang sa aklat na ito, tulad ng bilang ng mga beses na gawin ang isang bagay na nabawasan o nadagdagan, o na ang mga posisyon ay inilipat. Kung may magpapatuloy sa pagsasanay ng ganito, tiyak na maghihirap at mabibigo sa huli. Maaaring patayin ng peking longevity scripture ang mga nagsasanay nito, at ikinabigla nito si Charlie. Isa pa, nagulat din siya na mas malakas si Jerick kaysa sa isang master. Si Jerick ay may kakayahan na mas malakas kaysa sa isang master. Napaisip si Charlie. Talagang ikinabigla siya nito. Isang master. Iyon ay dahil ang pinuno ng Cloud Sea sect, na siyang kagalang-galang na master ng pamilya Laurier ay isang Mart A-list lamang. Kung si Jerick ay isa ring guro, hindi na kailangang matakot sa kagalang-galang na Panginoon ng pamilya Laurier.
Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakatahimik ni Jerick sa harap ng Cloud Sea Sect. Sa lakas ng isang guro, hindi na kailangang matakot. Sa kabaligtaran, ang Cloud Sea Sect ay dapat na kinakabahan. Ang isang kalaban na higit sa antas ng isang master ay isang malaking banta sa kanila. Ang Khan. Siyempre, si Jerick ay hindi isang master martialist. To be exact, kahit siya ay hindi alam kung gaano siya kalakas. Ngunit tiyak na mas malakas siya kaysa sa isang guro. Sa makatuwid, maaari lang niyang buod ito sa lakas na higit sa antas ng master. Sa katunayan, ang dahilan kung bakit niya sinabi iyon ay para maniwala si Charlie sa mga bahid na itinuro niya sa longevity scripture. Kung hindi niya sinabi na siya ay mas malakas kaysa sa isang master at itinuro ang mga kapintasan na iyon, malamang na hindi maniniwala si Charlie. Pero iba kung sasabihin niyang mas malakas siya sa isang master. Dahil sa malakas siya kaya alam niya ang mga pagkakamali ng pekeng longevity scripture. Siyempre, alam ni Jerick na peke ang longevity scripture, kung ano ang ginawa nila para maging totoo ito, kung paano sinaulo ni Patrick ang mga kasulatan at pinahintulutan ang pamilya Laurier na gumawa ng pekeng kopya lahat dahil sa kanyang God's Eye. Ipinakita nito sa kanya ang mga pangyayari sa nakaraan, unti-unting inilalantad ang katotohanan. Jerick, kaya ipinagpalit ni Patrick ang pekeng longevity scripture sa tunay, ibig sabihin ay nasa Cloud Senador sect na ang tunay. Tanong ni Charlie, kumikinang ng husto ang mga mata. Tumango si Jerick. Tama na yan. Ang totoong longevity scripture ay dapat nasa Cloud Sea sect. May kuweba sa likod ng bundok ng Cloud Sea sect na may malalagang puno. Ito ang lugar kung saan ang kagalang-galang na master ng pamilya Laurier, si Sterling, ay nilinang sa pag-iisa. Sa sandaling ito, ang dakilang elder ng Cloud Sea sect, si Jeremy, at ang pangalawang elder ay magalang na nakatayo sa harap ng mahigpit na saradong pinto ng bato. Biglang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng bato ng yungib na may dagandong, at lumabas ang isang matandang lalaki. Nakasuot ng plain na damit ang matanda at may tame-time na ekspresyon sa mukha. Bagamat mahirap para sa kanya na itago ang kanyang matanda na hitsura, ang kanyang mga mata ay kasing linaw ng mga kandila. Ang matandang ito ay mayordomo ni Sterling, si Harold. Sa sandaling lumitaw si Harold, agad na sinabi ni Jeremy at ng pangalawang elder na may paggalang, pagbati, Mr. Harold. Bagamat isang mayordomo lamang si Harold, siya ang pinakapinagkakatiwalaan ni Sterling bilang kanyang personal na mayordomo. Sa makatuwid, si Harold ay may napakataas na katayuan sa Cloud Sea sect. Maging ang Grand Elder, Jeremy at pangalawang elder ay nagpakita ng paggalang sa kanya. Tumingin si Harold kay Jeremy at sinabing, Sir, naipasa ko na sa sect leader ang mensahe na sinabi mo sa akin noon. Sinabi niya na ang mga palasyo ng Cloud Sea sect ay nawasak ng isang tao, na humantong sa inosenteng pagkamatay ng aming mga master ng apprentice. Ito ay itinuturing na tahasang pumukaw sa Cloud Sea sect, at hindi dapat palampasin si Jerick. Sinabi ng pinuno na naabot na niya ang ikalimang antas ng paglinang ng longevity scripture at nasa kritikal na punto ng pagbagsak, hanggang sa intermediate master martialist level. Kaya hindi siya makakalabas sa pag-iisa para patayin si Jerick pansamantala. Kailangan mo munang alamin kung may puwersa sa likod ni Jerick. Sabi ni Jeremy, Mr. Harold, pakisabi kay tatay tiyak na iimbestigahan ko si Jerick ng maigi. Tumango si Harold at sinabi din ng pinuno na ang Dragon Tiger Hall, ang Seven Star Sect, at iba pang mga sekta sa Dragon Roast ay bumuo ng isang alyansa upang hamunin ang autoridad ng ating Cloud Sea Sect. Hindi ito matitiis. Umaasa ang ulo na maaari mong isantabi muna ang usapin tungkol kay Jerick at harapin ito pagkatapos niyang makawala sa pag-iisa. Tulad ng para sa mga sekta sa Dragon Roast, dapat mong alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hindi natin dapat hayaan na maging banta sila sa Cloud Sea Sect. Yes, Mr. Harold, agad na sagot ni Jeremy at pangalawang elder. Pagkatapos, medyo natarante si Jeremy at sinabi kay Harold, pero, Mr. Harold, kung aalis ako sa Cloud Sea Sect para harapin ang mga sekta sa Dragon Roast. Ikalawang matanda na lang ang natitira dito.
Paano kung samantalahin muli ni Jerick ang sitwasyon? Sabi ni Harold, huwag kang mag-alala, Jeremy. Pumunta lang at alisin ang Dragon Tiger Hall at ang iba pang mga sekta. Poprotektahan namin ng pangalawang elder ang Clouds Sect. Walang mangyayari dito. Nang marinig ito ni Jeremy, bumungad sa kanyang mukha ang isang maluwag na ekspresyon. Dahil si Harold ay maaaring maging butler ng pinuno ng Cloudsy Sect, hindi dapat maliitin ang kanyang kakayahan. Kabanata 456. Maging ang martial arts ability ni Jeremy ay kapantay lang ni Harold. Sa makatuwid, kasama ni Harold at pangalawang elder na nangangasiwa sa Cloudsy Sect, mapoprotektahan nila ang sekta. Napakagaling. Kasama si Mr. Harold at ang pangalawang elder na namamahala sa Cloudsy Sect, madali kong haharapin ang mga sekta na ito na parang mga clown. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Jeremy. Sa kanyang mga mata, ang mga sekta tulad ng Dragon Tiger Hall sa Dragon Roast ay pawang mga clown. Pagkatapos noon, nilisan nina Jeremy, Harold, at pangalawang elder ang lugar kung saan nagtanim ng hiwalay ang pinuno ng sekta. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Jeremy sa Laurier Manor sa Zelok City sakay ng helicopter. Pare, bumalik ka na. Nang makita si Jeremy na bumaba sa helicopter, si Patrick, na dumating para salubungin siya, ay nagmamadaling bumati. Kanya. Tumango si Jeremy sa anak na may tame time na ekspresyon. Pagkatapos, si Jeremy, Patrick, at dalawang presbyter ng Clouds Sect ay nagmamadaling pumasok sa villa. Matapos makaupo ang lahat sa sala, tinanong ni Patrick ang kanyang ama, pare, naimbestigahan mo na ba ang bagay na ito? Si Jerick ba ang dumurog sa mga palasyo sa Cloudsy Sect? Sabi naman ni Jeremy. Nasuri na ng pangalawang elder, ngunit hindi niya malaman kung sino ang gumawa nito. Hindi rin niya alam kung bakit gumuho ang palasyo. Siya ay walang mga lead sa lahat, at ito ay talagang kakaiba. Pero kung mas ganito, mas nakakatakot. Gayunpaman, tiyak na ang nangyari sa Cloudsy Sect ay may kinalaman kay Jerick. Pare, may sasabihin din kami sa iyo, nag-aalangan na sabi ni Patrick. Tumingin si Jeremy sa mukha ni Patrick at sinabing, may nangyari na naman ba sa inyo? Nakasalubong ni Billy at ng iba pa ang mga malalaking bato na gumugulong pababa ng bundok habang papunta sa airport. Naaksidente sila sa sasakyan at wala ni isa sa kanila ang nakaligtas, mataimtim na sabi ni Patrick. Kumunat ang noo ni Jeremy at matalim ang tingin. Hindi ba coincidental din ito? Tinamaan sila ng mga malalaking bato nang sila ay aalis sa vein upang harapin ang mga magulang ni Jerick. Maaaring isa na naman itong pekana ni Jerick. Sabi ni Patrick, pare, akala ko rin noong una. Akala ko si Jerick ang may gawa nito. Ngunit imposibleng malaman ni Jerick na ipinadala namin si Billy at ang iba pa kay Vane, lalo pat nag-set up ng isang ambush in advance, at itinulak pababa ang ilang malalaking bato na tumitimbang ng 10,000 kilo ng sabay-sabay. Bukod dito, may nangyari lang sa Cloudsy Sect mahigit isang oras bago umalis si Billy at ang iba pa. Kung si Jerick ang gumawa noon, hindi siya maaaring lumitaw sa dalawang magkaibang lugar sa loob ng maikling panahon. Natarante si Jeremy sa sinabi ni Patrick. Sino pa kaya kung hindi si Jerick ang gumawa ng lahat ng ito? Habang iniisip ito ni Jeremy, mas lalo siyang natakot. Si Seymour ay nakakatakot na parang multo. Walang makakita o makahawak sa kanya, ngunit nasa lahat siya. Kabanata 457. Kinaumagahan. Naghanda na si Elaine ng almusal. Pagkatapos, tumingin siya sa orasan sa dingding. 9:00 na ng umaga. Tumingin siya sa itaas at naisip niya, dapat ay gising na si Jerick. Aakyat na sana ako at sabihin sa kanya na handa na ang almusal. Sa pag-iisip na iyon, umakyat siya sa hagdan. Nang makarating siya sa kwarto ni Jerick, kumatok siya sa pinto at nagtanong, Jerick, gising ka na ba? Gayunpaman, walang tugon mula sa loob ng silid. Hindi maiwasang isipin ni Elaine, nakahiga pa ba ang tamad na baboy na ito? With that, hinawakan niya ang door handle at marahang pinahit. Bumukas ang pinto sa isang click. Naglakad siya papunta sa kwarto. Gayunpaman, hindi niya nakita si Jerick sa kama.
Lumingalinga siya sa paligid ngunit wala rin siyang nakita kahit saan. Hindi niya maiwasang magtaka kung saan siya nagpunta. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan siya. Sinagot ni Jeric ang telepono. "Hello, Alin, anong meron?" Tanong ni Alin. "Jeric, nasaan ka? Nagluto ako ng almusal para sa iyo. Bumalik ka at kumain. May importante akong gagawin sa Dragon Tiger Peak, Alin. I'm afraid I can't have breakfast with you," paumanhin na sabi ni Jeric. Medyo nagulat si Elaine. "Nakapunta ka na sa Dragon Tiger Peak. Haharapin mo ba ang Cloud Sea Sect kasama ang Dragon Tiger Hall at ang iba pang mga sekta?" "Tama na yan. Ngayon, lalabanan ko ang Cloud Sea Sect na may maraming sekta dito para matukoy ang mananalo. Kung gayon, ay pangako mo sa akin, Jeric, na babalik ka ng ligtas at maayos." "Huwag kang mag-alala, Elaine. Babalik ako ng ligtas at maayos. Hintayin ang aking magandang balita." "Yun lang bye." May gustong sabihin pa si Elaine, pero binaba na ni Jeric ang tawag. Dahil dito, medyo nalungkot si Elaine. "Hindi pa tapos ang gusto kong sabihin," she complained internally. Ngunit syempre, ang kanyang pag-aalala para kay Jeric ay higit pa sa kanyang kawalang kasiyahan sa kanya. Kabanata 458. Sa oras na ito, ang mga yapak ay balbas. Lumingon si Elaine at nakita ang kanyang ama sa pintuan. "Nasaan si Jeric?" tanong ni Charlie. Sinabi ni Elaine sa kanyang ama na pumunta si Jeric sa Dragon Tiger Peak. Nang marinig ni Charlie na si Jeric, ang Dragon Tiger Hall, at iba pang mga sekta ay lalaban sa Cloud Sea Sect, mukhang nag-aalala siya. Bagaman sinabi sa kanya ni Jeric na siya ay mas malakas kaysa sa isang guro, nag-aalala pa rin si Charlie dahil ang binata ay ang kanyang magiging manugang. Peak at Hele. Nais din niyang pumunta sa Dragon Tiger Peak at tulungan si Jeric sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, kung aalis siya, sino ang magpoprotekta kay Elaine, ang kanyang ina, pati na rin ang magbabantay kay Zack? Madasal lamang niya sa kanyang puso na makabalik ng ligtas si Jeric. Sa Dragon Tiger Peak. Pagkaraan ng 2 araw, kahit na ang mga sekta sa Dragon Roast ay walang oras na ilipat ang lahat sa kanilang mga sekta sa Dragon Tiger Peak, ang mga tao ng 7-Star Sect, ang 5 Poison Sect, ang Valley of the Medicine King, at ang iba pang mga sekta, tulad ng Flying Sword Sect at ang Jade Wind Sect lahat ay dumating sa ang Dragon Tiger Peak. Sa makatuwid, marami pang apprentice master sa Dragon Tiger Hall sa Dragon Tiger Peak. Kahit sa tuktok ng Dragon Tiger Peak, marami ring mga master na nagbabantay sa ilang mga daanan sa bundok. Masasabing pagkatapos ng mahigit 100 sekta na nagtipon sa Dragon Roast, ang buong Dragon Tiger Peak ay binantayan ng husto. Sa matarik na Dragon Tiger Peak, makikita ang mga kawan ng mga ibon na lumilipad patungo sa matataas na bundok at kagubatan. Biglang lumipad ang 12-dosenang figure sa mga sanga at dahon ng matataas na puno at pumunta sa tuktok ng Dragon Tiger Peak sa bilis ng kidlat. Ang 12-dosenang mga figure ay biglang lumitaw, at ito ay agad na naalarma sa mga master ng Dragon Sects na nagbabantay sa iba't ibang pass. Tingnan mo. Ang mga master mula sa Cloud Sea Sect ay umaatake. Bilasan mo at paganahin ang signal flare. Ang mga master ng Dragon Sect na nagbabantay sa mga pass ay mahigpit na napabulalas ng isa-isa. Pagkatapos, may inilabas ang isa sa kanila na hugis tubo ng kawayan at sinindihan ito. "Ako." Umalangaw-ngaw ang tunog ng isang bagay na bumabagsak sa hangin. Isang bahid ng apoy na puwang sa kalangitan. Pagkatapos, sa isang putok, isang malaking kumpol ng mga matangkad na paputok ang sumabog sa itaas ng Dragon Tiger Peak. Alam ng lahat ng miyembro ng Dragon Gate sa Dragon Tiger Hall na sinasalakay ng kalaban ng Dragon Tiger Peak. Kabanata 459. Hindi nagtagal, nagsimulang suriin ng mga tao sa Dragon Tiger Hall ang sitwasyon. Ang Cloud Senador Sect ay umaatake. Handa kaming lumaban. Sa oras na ito, lumabas din sa Grand Hall si Spencer, ang pinuno ng Central Dragon Sect, at Victor, ang pinuno ng Oakhaven Dragon Sect. Lumabas din lahat ng Vice Head. Mukha namang solemn na si Spencer.
Nag-aapoy ang kanyang mga mata habang nakatingin sa mga vice head at sinabing, tama si Lord Dragon. 2 araw na ang lumipas at sigurado, ang mga tao mula sa Cloud Sea Sect ay dumating upang salakayin kami sa Dragon Tiger Peak. Magtulungan tayo at talunin sila. Sabi ni Victor. Mr. Tama si Lloyd. Kung magsanib puwersa ang dalawang puwersa ng Dragon Sect sa gitnang rehiyon at Oakhaven, tiyak na matatalo natin ang Cloud Sea Sect. Lumabas tayo at patayin ang lahat ng mga kaaway. Ang mga mata ng lahat ng Vice Head ay kumikislap sa fighting spirit. Itinaas nila ang kanilang mga braso at sumigaw, patayin natin sila at iwanan ang hindi. Buhay ang isa. Ang lahat ng mga pinuno at vice head ay humantong sa maraming mga apprentice masters ng Dragon Sect palabas ng gate. Sa labas ng Dragon Sect, mayroong isang malaking parisukat. Spencer, Victor. Lumapit si Troy at ang iba pa sa gilid ng plaza at tumingin sa tuktok ng bundok. Nakikita nila ang 12-dosenang mga figure na lumilipad mula sa ibaba sa napakabilis na tulad ng mga agila. Ang mga master ng Dragon Sect na nagbabantay sa iba't ibang pass ay lumipad upang harangin ang 12-dosenang mga dayuhang figure na lumilipad. Gayunpaman, ang master ng Dragon Gate ay hindi katugma sa mga nanghihimasok. Natamba silang lahat sa kagubatan pagkatapos ng maikling labanan. Maririnig ng isa ang kanilang kahabag-habag na iyak na umaalingaw-ngaw sa mga bundok. Nang makita ito, sina Spencer, Victor, at iba pa sa gilid ng plaza ay hindi maiwasang magseryoso. Hindi na kailangang sabihin, ang lakas ng mga master mula sa Cloud Sea Sect ay nagulat sa kanila. Di nagtagal, ang mga master mula sa lahat ng mga pass ng Dragon Tiger Peak ay sunod-sunod na natalo. 12-dosenang mga master ng Cloud Sea Sect ang halos dumating sa tuktok ng Dragon Tiger Peak. Sa sandaling nagbigay ng utos sina Spencer, Victor, at ang iba pa, libu-libong apprentice masters ng Dragon Sect ang umatras. Sa malaking parisukat, may mga hanay ng mga tao, na sumasakop sa higit sa kalahati ng espasyo, tulad ng isang makapangyarihang hukbo na may marilag. Momentum. Ang mga pinuno at vice head ng Dragon Sect, tulad nina Spencer, Victor, at iba pa, ay tumayo sa harap ng libu-libong apprentice masters ng sect. Sa sandaling ito, umihip ang isang bugzo ng hangin at matindi ang layunin ng pagpatay sa hangin. 12-dosenang mga Clouds Sect Masters ang dahan-daang dumapo sa plaza tulad ng mga Azura mula sa impyerno. Ang karunungan ng Cloud Sea Sect ay ang Grand Elder na si Jeremy, na namuno sa ikatlong Elder, 4th Elder, at 40 first-rate martialists. Ng sekta. Kabanata 460. Sa sandaling lumitaw sila sa plaza, naglabas sila ng malakas na aura ng isang first-class na martialist at isang first-rate na martialist na direktang pumutok sa puso ng lahat ng mga master ng Dragon Sect. Sa sobrang pang-aapi ay halos hindi na sila makahinga. Ang momentum ng libu-libong tao sa Dragon Sect ay halos napigilan sa isang iglap. Maging ang mga head at vice head ng Dragon Sect ay nakaramdam ng matinding pressure. Matalim na tiningnan ni Jeremy sina Spencer, Victor, at libu-libong mga master ng Dragon Sect na may kalmadong ekspresyon. Bakas sa mukha niya ang pang-iinis, what a motley crew. Ang mga taong ito ay walang halaga sa Cloud Sea Sect, at masyado silang matapang para isipin na makakalaban nila ang Cloud Sea Sect.